Nako, ay heto na. Senador Bato, natuklasan, biglang nakita, nagtatago sa isang madilim na lugar. Po ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro nun po muna tayo. Pagbago nga yung ating presidente, ako pa hindi magbabago. Sabi nga ni Paulong Bibir nun, hindi, gagabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, breaking news. Senador Bato, natuklasan, nakita na nagtatago sa isang madilim na lugar. Nako po, ay isang lugar naman yan, Senador Bato. Iyang madilim na lugar na iyong pinagtataguan. Huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo latest update tungkol dito kay Senador Bato na ilang araw na hong nagtatago. Nako, ay talagang hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Senador Bato ay mismo siya na ang umamin na siya daw di umano ay meron ng warrant of arrest diyan po sa galing sa ICC Interpol. Kaya simula nung arestuhin itong si dating Presidente Digong ay simula na rin ho ang kanyang pagtatago. At nasa ganun ho, ang sabi nga niya ay hindi siya magpapahuli dito ho sa ICC Interpol at sa pangunguna ni General Torre. Alam niyo mga kaibigan, lumilipas ang araw, oras, panahon ay pabago-bago ho ang binibitawan na pangako ni Senador Bato. Kung dati ho siya ay susuko at willing siya na magpakulong diyan sa Netherlands, sa The Hague, na kasalukuyan ngayon ay nakakulong si Digong. Ngayon ay nanlalaban ho, ayaw magpahuli mga kaibigan. At ito nga ho ang latest update sa kanya. Ilang oras lang ang nakakaraan ay natuklasan na ang kanyang pinagtataguan ay sa isang madilim na lugar. Mga kaibigan, ito ho, samahan niyo po ako. Isang like ko please sa video na ito kung nagustuhan niyo po. At syempre, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. At syempre, huwag niyo po kalimutan i-post ang button bell. Ito, shoutout po. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Yeah, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senator, last time na nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ng ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? May maliwanag po mga kaibigan na pabago-bago ang isip nitong si Senator Bato. Buhat doon sa kanyang pinagtataguan ay nangingilig na ang tuhod nito, nataranta na. Kaya ganyan ho ang nangyayari sa kanyang kaisipan, pabago-bago ho. Ibabawi ko po sa inyo, huwag nyo pong kaligtaan patapusin panoorin dahil napakarami nyo pong matutuklasan dito. At dito sa bandang gitna, mga mahal kong taga-subaybay, ay babahagi ko po sa inyo ang pinagtataguan ni Senador Bato na isang madilim na lugar. Ipapakita ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Ito po. Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si Bing Bumidjaldia ay hirap na hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So how much more kung ako isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas magsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Sayang lang. At saka daming palusot ni Bato, sabi nga niya, hindi rin daw sila magkikita
ni Digong Duterte doon dahil panibago iba ang silda nila. Ibig sabihin gusto niyang ipunto at marami pang dahilan. Ba't hindi pa aminin ba to na ayaw mong makulong? In real talk, mahirap pong makulong. Yan po ang katotohanan. Ba't deserve mo yan ba to? Dahil ayon, kung magbabata tayo sa matitibay na ebidensya, ay maraming ebidensya kay Bato di umano ang ICC na pinresenta na. Ito pa. Kaya kapabigat na rason dyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to the custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Mga kaibigan, sa bandang gitna ho nito, ilang sandali na lang ho, ay ibabahagi ko po sa inyo itong lugar na madilim na pinagtataguan ni Senador Bato. Madilim na lugar ho. Tatapusin lang po natin ito at isusunod ko na po. Yan nga, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng may bigay sa akin. Kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan. Yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi niyo, first option, yung po pwede niyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, natuon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila, kung insisting Hindi magpapahuli si Bato. Pabago-bago ang isip, di ba? Dati susuko, hindi magpapahuli. Ngayon, hindi magpapahuli. Ito pa. Marami nating matutuklasan Pabago-bago kasi ang isip. lang magpapanghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis. Hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. So, gagawin nyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila. Anytime daw lalabas. So anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, din ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And, well, Talagang kabado na si Bato, nataranta na buhat doon sa madilim na pinagtataguan, mga kaibigan. Talagang anytime lalabas daw ang warrant of arrest. Siya po ang may sabi, mga kaibigan. Nililinaw ko lang. po ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba, susuko ako. Walang problema dyan. Kasamahan ko dating presidente. Yung nga po, doon tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Pabago-bago nga yung ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Paulong Bibir noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago na naisip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reaction. Yan mga kaibigan, nagtalagang pabago-bago ang isip. At sinisisi pa ito ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Itong madilim na lugar na pinagtataguan ni Senador Bato. Ipapakita ko muna sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Heto. May caption na native chicken barbecue in the dark. Si Senador Bato sa isang madilim na lugar nagbabarbecue po ng native na manok. Ito po ay post niya, ilang oras lang po ang nakakaraan, mga mahal kung taga-subaybay. Ang caption ho, native chicken barbecue in the dark. Ibig sabihin ay habang nagbabarbecue po siya, ay nandun po siya nagtatago sa isang madilim na lugar, mga kaibigan. I-play ko po kung ano sinasabi niya. Ito. May maingay Bisaya, hindi ko na po i-play. Hindi nyo rin po maintindihan. Basta yan po ang pinagtataguan niya ngayon sa isang madilim na lugar, mga kaibigan. Yan ho ay makikita nyo sa Facebook
doon po sa kanyang page naka-upload, mga kaibigan. Okay, nako, ayan ho, mga kaibigan, muli po ay itong si Senador Bato ay biglang natuklasan nagtatago ho sa isang madilim na lugar. Muli po maraming salamat, isang like ko sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, bye-bye, palakpak.